Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Fluky Ino ngayon pong July 4 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagti-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, itong si Fluky Ino ay katulad po ng ibang mga top meme coins natin ay technical analysis dito ay nakaranas na rin po siya ng isang matinding pagbagsak sapagkat kahapon po ay bumuo po siya ng isang bearish candlestick. Kaya ayan, sayang, inaasahan pa naman natin na patatamaan niya yung nakabang rito na ating sell pending order or take profit sa minor resistance line dito na 30 digits 19098. Pero ayan, hindi po siya umabot at sapagkat bigla po siyang bumagsak at yan, nabasag pa niya or tumagos po siya dito sa major support line natin na 30 digits 16686. Kaya ayan, isa po itong bearish breakout na nagsasabing patuloy po or nagsasabing magpapatuloy po sa pagbagsak itong si Fluky Ino. Yan, ilang beses po niya itong sinubukang basagin pero nagkaroon lamang po siya ng mga false breakout. Pero mukhang ngayon ay hindi na po yata siya nagbibiro. Tuluyan na po niya mukhang tuluyan na po siyang babagsak. At maaari po itong umabot hanggang dito sa 30 digits 12971 or 30 digits 11070. Kaya yan po ang posibleng mga presyo na kanyang ibabagsak. Ayan, kung hanggang saan hahantong ang kanyang pagbagsak sa presyo. Sapagkat kung i-zoom out po natin kasi rito ay meron po tayong isang pattern dito na binubuo ng dalawang kulay puti na linya. At nitong nakalipas po na June 13 ay nagkaroon siya ng breakout sa lower portion nito. Ayan, isa po itong ascending pattern kaya ayan, kung mas mataas po talaga ang posibilidad na pag nagkaroon siya ng breakout dito sa kanyang lower portion ay makakaranas po siya ng isang matinding pagbagsak. Pero sa kanyang naging pagbagsak na ito ay meron po kasing nakaharang dito na isang major support line na ito yung nagsilbing harang or pumigil sa pagbagsak ni Fluky Ino. Kaya nag-consolidate muna siya ng ilang araw. Hanggang sa kahapon ay nagawa po niyang basagin ito. At kung magpapatuloy po ito sa kanyang pagbagsak, ay base po sa ating pattern na ito, ayan, ay ito po yung pinakamababa na presyo na maaari niyang ibagsak. Or pwedeng dito, ayan, sa support line natin dito, or dito. Ayan. Kaya ayan po yung nakikita ko na maaari niyang ibagsak. Pero may mas mababa pa po tayong mga support line dito sa ibaba. Pero sa ngayon ay yan, pwedeng ilipat na natin muna ito dito. Lipat natin yung ating yung isang buy pending order natin dito. Ayan, kung umabot po siya rito ay saka po natin iset yung ating buy pending order dito. Kaya ayan. Yung ating Hall Street indicator po kasi ay ayan, nag-curve po siya ng bahagya pero nananatili pa rin na malusog yung kanyang pangangatawan. Ibig pong sabihin ay yung mga bears pa rin po ang may control sa market ni Fluky Ino. At maliban po rito ay mapapansin po natin na mukhang nag-uumpisa na namang pong lumaki ang mga sukat ng mga nabubuong QQE bars natin dito. Kaya kung pag nangyari po yan ay ayan, dire-diretso po yung kanyang pagbagsak. Sa tingin ko ay mababasag po niya ito. Yan, matitrigger po yung ating buy pending order dito at mababasag po yung sell, yung support line natin dito. At ayan, siguro ay kung pag umabot na po siya rito sa 30 digits 12971 na support line ay baka malamang dito na po medyo magkakaroon ng paghina yung mga bears. Pero may kakayan, possible po rin po na may kakayan siyang basagin ito. At sa tingin ko ay aabot po siya maaring dito sa support line or dito. Ayan, bago po siya mag-consolidate na naman. Ayan, or huminga. Or baka malamang ay pwede na rin po siyang dito makabangon. Pero sa ngayon ay bearish pa rin po talaga ang
kalagayan ni Fluky Ino. At maliban po dyan ay kung hindi pa po ninyo napapanood yung aking technical analysis kay Bitcoin kanina ay ayan po. Itong mother of all cryptocurrency na si Bitcoin ay bumabagsak. Kaya dahil dyan ay nakakaranas na rin po ng pagbagsak ang buong crypto market. At kasama na po rito itong si Fluky Ino. Kaya ayan. Dahil sa nabasag po yung ating major support line dito ay palitan po natin ang kanyang kulay ng kulay green sapagkat nagsisilbi na po itong isang resistance line. Yung color coding po natin dito is lahat po ng mga kulay green ay resistance line. Yung mga kulay red naman ay mga support line. Yan. Ang resistance line ay harang po ito sa itaas. Yung mga support line ay harang naman po ito sa ibaba. Kaya ayan pong muli, yung aking analysis dito ay mukhang patuloy po na babagsak or tuluyan na pong babagsak ang market price ni Fluky Ino sa mga paparating na araw. Kaya ihanda po natin, napakalaga po na ihanda natin yung ating mga buy pending order dito or yung ating pang dollar cost averaging sa bawat pagbagsak ni Fluky Ino. Kaya ayan. Yan po ulit yung aking mga live spot trading positions dito po kay Fluky Ino. Meron po akong apat rito na mga nakaabang na mga sell pending order. Pero mukhang mas mahalaga pong pagtuunan po natin ngayon ay yung mga buy pending orders natin dito sa iba. Meron po akong 3 rito. At yan, nakatapat po yan sa mga support lines natin dito. Yung mga sell pending orders naman po natin rito ay nakatapat sa mga resistance line natin dito. Kaya, ayan. Yung huling trade ko po ay dito pa noong June 18. Nakabili po ako rito at mukhang malapit na rin po akong makabili naman sa sunod na support line natin dito. Kaya, ayan po yung mga bago lamang po rito ay mga nagtatanong. Ayan, sa mga nagtatanong sa ginagamit kong platform at saka indicators dito ay ito po yung platform po ginagamit ko rito ay ang TradingView. Yung indicators ko lamang po rito ay dalawa. Kung saan ay yung nandito sa chart ay ito po yung Hazard Indicator at yung nandito sa ibaba ay ito naman po yung QQE Mod Indicator. I-check na lamang po ninyo ang description ng video na ito sapagkat nandyan po yung mga link ng mga video na aking ginawa na siyang nagpapaliwanag kung paano gamitin ang dalawang indicators na ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.